Summer is waving na nga. Kaya naman kasabay sa pag-angat ng araw, ang pagtaas din ng singil sa kuryente. Sasabay rin kaya ang ulo mo sa init ng panahon? Mga kapuso, maghanda sa nakaambang taas singil sa kuryente sa Marso. Ayon sa balita, nakatakda ang 28 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa billing ng kuryente. Lumalabas na sa kada 200 kilowatt hour na konsumo, 57 pesos ang madaragdag dito. Ito raw ay dahil sa pagtaas ng mga generation charge at dahil na rin sa papalapit na tag-init. Pero paano kung sa taas na nga ng bayarin sa kuryente, Ma'am, tao po. Baka pwede po makicharge. may bigla pang makikisaksak sa'yo? Lobat lang po kasi yung cellphone ko eh. Ang mga kasabwat nating estudyante na si Sean at nanay na si Francine aarteng makikisaksak. Ate, baka pwede naman po makiplansya kasi nawalan kami ng kuryente. Tataas din ba ang presyon mo? Yan ang aalamin natin sa ating eksperimento. Ate, baka po pwedeng makicharge. Lobat lang po ako kasi. Sige na ate. Sa kabila po. Ay, sige. Sige, thank you po. Sige, salamat na lang po ate. Thank you po. Biguman, nagbigay ng pahayag ang target. May experience kasi kami dun eh. Nakakuha na kami ng cellphone. Naiwan ng mama ko yung cellphone niya dito para i-charge. Tapos nakuha niya na yung phone. Naintindihan ka namin, kapuso. Muling susubukan ng ating kasabwat na makisaksak ng charger sa ating mga target. Good afternoon po. Pwede po kayong makicharge? Kasi kukontakin ko na po yung mama ko yung nalobat po kasi. Galing po kasi ako yung eskwelahan eh. Agaran din namang pumayag si ate. Okay lang talaga sa akin, maliit na bagay lang yan. Salamat po ha sa inyong pagtulong. I-level up pa natin ang eksena. Iikot muli ang kasabot nating estudyante pero this time, mas makonsumo na sa kuryente ang ipapakiusap niya. Ang makisaksak ng plancha. Pagbibigyan kaya siya? Ate, magandang hapon po. May plancha po kaya kayo dyan? May plancha lang po sana ako. Gusto lang po kasi yung uniform ko eh. Pinalabas kasi ako ng mom ko sa eskwelahan eh. Sa kabila na lang po. Naglilinis po kami. Sawi tayo sa unang subok. Ate? Palitan naman kaya natin ang eksena. Paano kung isang nanay naman ang kunwari makikisuyong mamlansya? Tao po. Panuuri natin. Nay, pwede po kayong makiplansya? Kasi po, meron pong yung anak ko, awarding, gusot na gusot po yung damit eh. Wala kaming kuryente, Nay. Dinala ko na yung plancha, okay lang po ba? Maya-maya pa. Eto na siya. Nakakahiya po sa inyo. Uniforme po. Yung anak ko umiiyak po kasi may awarding siya ngayon. Para sa anak ko lang, Nay, ha? Thank you! Ang bait-bait naman ni Nanay. Hindi naman kami natakot sa mga ganyan. Okay. Kasino lang naman yung paplansyahin, okay lang yun. Maraming salamat po sa inyong malasakit. Ang next target, ang bahay na ito. Baka pwede pong makiplansya. Kasi may awarding anak ko eh. Gusot-gusot, naiyak eh. Wala kaming kuryente. Pang 3 days pa lang namin nakatira dyan sa may Yan, bait naman eh ate. Thank you so much po ate. Ang babae, walang pag-atubiling tumulong. Thank you, okay lang. Syempre, awarding, tapos kung gusot-gusot naman yung uniform, kawawa naman yung bata. Pero paano naman kaya kung hindi si nanay, Ma'am, baka pwede makiplansya. kundi si tatay ang kunwaring makikiplansya? Kahit dito na lang po ako mamalansya sa labas. Bakit ka ba gagamitin? Sa program po. Kailangan lang pong makaatin yung anak. Wala kayo kuryente sa inyo. Wala po, naputulan po kami. Kahit isang lang po, paplansyahin ko lang. Tara, saglit lang ha. Thank you po ha sa pagtulong. Ang susunod niyang papakiusapan, ang grupo ng mga babaeng ito. Ma'am, taga dyan lang po ako sa kabilang kanto. Kasi may program po yung anak ko mamayang gabi. Pa-ipipress ko lang po. Makikiplansya lang po ako. Makiplansya. Oo. Dito? Kahit dito lang po sa labas, mga extension lang. Yung damit nyo tayo, ilagay nyo dito
pwede naman po. Salamat po, ma'am. Nagduda man, nanaig ang magdanais na tumulong. Ayan, mga taga Jimmy. Nanay din po ako. Ayoko naman na atin yung anak ko na ganun ang suot. Ang mga ganitong eksena raw ayon sa eksperto, can relate ang ilan nating mga kapuso. They are able to empathize sa mga kapwa parents nila. Kung may mga nangangailangan ng tulong is natural sa kanila. Parang instinct kaagad yon, parental instinct ang lumalabas. Sige natin. Sa kabila po. Samantala, may valid reason din daw ang mga target na hindi nag-abot ng kamay para sa mga kasabwat. Ang tawag natin dito is self-preservation, to keep ourselves safe and to protect ourselves kasi lalo na siguro sa panahon ngayon, lalo na kung nakaranas din sila ng mga times siguro na na-scam sila. Narito ang ilang tips para makatipid sa kuryente. Hugutin lahat ng nakasaksak na appliance sa bahay kapag hindi ginagamit. Huwag din punuin ang loob ng ref para makaikot ng maayos ang hangin sa loob. At panatilihing malinis ang filter ng aircon para mas maging energy efficient ang performance nito. Sa hirap ng buhay at sa taas ng presyo ng mga bayarin, isang malaking hamon para sa atin ang mag-ambag ng tulong sa kapwa, gaano man kaliit.